Lumipat ang eksena sa hilagang lupain, isang walang katapusang kalawakan ng nagyayelong ilang. Doon, may isang misteryosong nilalang na dumating upang bisitahin ang mga libingan ng mga knight na namatay sa insidente ni Altres. Tahimik siyang nakatayo habang pinagmamasdan ng mga bakas ng labanan sa lugar kung saan minsang nagbanggaan sina Altres at Alan. Sa ilalim ng anino ng kanyang kapa, bahagyang lumitaw ang isang ngiti. Mahina niyang bulong. Talagang interesante ito. Habang tinitingnan niya ang mga bakas ng napakalakas na labanan na nakaukit sa nagyelong lupa, tila nagiging mas lalo siyang curious. Gusto niyang malaman, hanggang saan makakarating ang taong iyon. Muling bumalik ang eksena kay Alan. Nakaupo siya ng tuwid sa kanyang upuan, halatang nasa ilalim ng matinding pressure. Biglang may isang cover ng nobela na sumagi sa kanyang isipan. Ang pamagat nito ay, "No way I became the faction leader and the evil mastermind overnight." At kahit gaano iyon ka-absurdo, iyon mismo ang nangyayari sa kanya ngayon sa totoong buhay. Tahimik lang na nakaupo si Alan, nakatitig sa harap na parang walang laman ang isip. Nang makita ang kanyang katahimikan, nagpa siya ang host na tapusin ang bahagi ng usapan. Mukhang wala raw gustong sabihin ang leader ng Kalpa faction. Kaya nagpatuloy na ang meeting sa susunod na agenda. Hindi nagtagal, mabilis na ipinagdiwang ang pagkakatatag ng Kalpa faction. Ang atmosphere ng meeting ay unti-unting naging parang maliit na pagdiriwang. Isa-isa, lumapit ang mga maharlika kay Alan. Nakipagkamay sila at binati siya ng congratulations. May ilan pa na nagsabing masaya silang tumayo sa kanyang tabi sa tinawag nilang isang napakasayang araw. Samantala, tahimik lang na nakatayo si Alan. Punong-puno ng kalituhan ang kanyang mukha. Unti-unting pumasok sa kanyang isip ang isang kakaibang ideya. Paano kung pangalan lang pala ako? Leader lang sa pangalan. Habang nalulunod siya sa kanyang mga iniisip, may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya sina Kalia at Loria na papalapit. Si Kalia ang unang nagsalita. Ngumiti siya at nagtanong kung na-enjoy ba ni Alan ang banquet na katatapos lang. Para sa kanya, halos 100% perpekto ang naging pagdiriwang. Pagkatapos ay kalmadong idinagdag ni Loria na maganda ang naging resulta, eksakto sa kung ano raw ang gusto ni Alan. Pagkarinig niyon, lalo lamang sumakit ang ulo ni Alan. Hindi tumitigil ang kanyang pag-iisip. Si Duque Altia at Countess Zenonia, 2 taong kamakailan lang nagmana ng kanilang mga titulo, ay ilang beses lamang niya nakausap nitong mga nakaraang taon. At gayon paman, nauwi ang lahat sa ganitong sitwasyon. Saglit pa nga niyang naisip kung mayroon ba siyang split personality, at ang kalahati niyang iyon ay palihim na gumagawa ng kung ano-anong plano sa likod niya. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Loria, sinabing masaya siya na sa wakas ay nabawi niya ang utang na loob matapos siyang minsang iligtas ni Alan. Pagkarinig niyon, kumunat lang ang noo ni Alan. Wala talaga siyang ideya kung ano ang pinagsasabi nila. Sa loob ng kanyang isip, parang siya mismo ang narrator habang pinagdudugtong-dugtong niya ang impormasyon mula sa usapan. Ayon sa paliwanag nila, matapos raw magpadala si Alan Palacio ng utos para bumuo ng alyansa ang dalawa, itinatag ang Kalpa faction sa pamamagitan ng mga tagubaylang ibinigay niya kay Zenonia. Pagkatapos noon, anumang maharlika na magpapadala ng regalo kay Alan bilang faction leader ay automatikong itinuturing na tinanggap bilang miyembro ng faction. Iyon daw ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagdating ng mga regalo sa kanyang bahay. Sa isip ni Alan, nanumpa siya. Hindi niya kailanman sinabi ang kahit ano sa kanila. Ang ipinadala niya ay isang liham ng paghingi ng paumanhin lamang. Naalala pa niya kung gaano niya iyon pinag-isipang mabuti, maingat na pinili ang bawat salita upang hindi magkamali. At gayon paman, ang liham na iyon ang naging ugat ng napakalaking hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan na ngayon ay naglagay sa kanya bilang pinuno ng isang evil faction. Ngayon ay naintindihan na ni Alan kung bakit ang mga liham na natatanggap niya kamakailan ay napaka-absurdo. Ang ilan sa mga iyon ay sobrang pambabala na halos masuka siya habang binabasa. Tinitigan ni Alan ang dalawa nang walang emosyon ang mukha. Sa loob-loob niya, ramdam niyang huli na ang lahat para ayusin pa ang hindi pagkakaunawaang ito. Sa karanasan niya, ang mga taong sanay kumilos sa likod ng mga eksena ay may kakaibang uri ng sensitibong pag-iisip. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung ipapaliwanag niyang maling-mali ang pagkaintindi nila sa liham. Isa pa, ito ay isang dark fantasy game world.
Ang mga taong tulad nila ay kadalasang may masamang personalidad. Lalo na ang mga taong mula sa Xenonia. Kaya sa ngayon, nagpasya si Alan na tanggapin muna ang kapalaran niya. Hahayaan muna niyang magpatuloy ang mga pangyayari. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, tahimik siyang aalis sa katawa-tawang faction na ito. Tutal, napakarami na rin niyang tinanggap na regalo. Habang nalilito pa siya sa kanyang mga iniisip, biglang nagtanong si Loria. Ano ang balak mong gawin ngayon bilang opisyal na leader ng faction? Napakamot ng ulo si Alan sa loob-loob niya. Wala siyang alam sa politika. Kaya sinubukan niyang mag-isip ng pinakakol na tunog na bagay na pwede niyang sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang unang hakbang daw niya ay linisin ang buong underworld. Pagkarinig niyon, bahagyang napaatras sina Kalia at Loria. Matapos sabihin iyon, tumalikod si Alan at umalis agad nang walang dagdag na salita. Sinabi lamang niya na may iba pa siyang kailangang asikasuhin. Pero ang totoo, nang maramdaman niyang baka maglabas pa sila ng mga kakaibang tanong, napagdesisyonan niyang mas mabuting tumakas na agad. Lumabas si Alan sa meeting hall at nagtungo sa kanyang karwahe kung saan naghihintay si Evan. Bago siya sumakay, tinanong niya kung naipadala na ba ang liham na ipinagawa niya. Tumango si Evan bilang kumpirmasyon. Pagkatapos ay medyo nagtataka itong nagtanong kung hindi ba dapat bangkwat ang nagaganap sa loob, dahil napakaaga niyang bumalik. May tensyon sa mukha ni Alan nang sagutin niya. Anuman ang mangyari, huwag na huwag kang titingin sa loob ng silid na iyon. Mas mabuting umalis na sila agad papuntang colony. Napatingin lang si Evan nang may pagkalito. Pagkaalis ni Alan, nagpatuloy sina Kalia at Loria sa pag-enjoy sa banquet. Sinabi ni Loria na inaasahan niyang aalis agad si Alan matapos sabihin ang kailangan niyang sabihin. Casual namang sumagot si Kalia na matagal na niyang kontrolado ang underworld sa kanyang teritoryo. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Para sa kanya, ang pag-iisa ng buong underworld ay magiging isang napaka-interesanting simula. Ganito rin ang naramdaman ni Loria. Sa katunayan, halos hindi na siya makapaghintay na simulan ang gawain na ibinigay sa kanila. Nagtaas ang dalawang babae ng kanilang mga baso at marahang nagbanggaan ang mga ito, habang umalangaw sa hangin ang banayad na tunog ng salamin. May mga ngiting puno ng pag-asa, sinabi nilang inaabangan nila kung ano pa ang ipapakita ni Alan sa kanila mula ngayon. Lumipat ang eksena sa karwaheng pag-aari ni Count Palacio. Habang tahimik itong naglalakbay sa kalsada, may isang taong nagmamasid dito mula sa itaas ng kalangitan. Ang lalaking iyon ay nakalutang sa ere. Nakasuot siya ng itim mula ulo hanggang paa, at may blindfold na nakatikip sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay, umiikot ng magaan ang isang maliit na penknife sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa isang relaxed na tono, sinabi niya na napakadaling patayin si Alan sa ganitong lugar. Ngunit maaari raw maging problematiko kung makialam ang Master Knight na iyon. Naalala niya ang isang babala na minsang ibinigay ng kanyang kasamahan. Huwag kang gagawa ng makapangyarihang kaaway, gaano man kalaki ang gantimpala. Isa iyon sa mga patakarang kailangang sundin ng mga agent. Sa pag-alala sa babalang iyon, bahagya lamang siyang ngumiti. Sigurado siyang maiintindihan ng kanyang kasamahan kapag nalaman ang detalye ng misyon na ito. Sandaling bumalik ang oras sa isang mas maagang pangyayari sa Ashutalun Kingdom, sa mansyon ni Duke Kalan. Ang lalaking may blindfold ay pumasok sa silid sa pamamagitan ng bintana. Sa loob, naghihintay na si Carmine. Sa kalmadong tingin, tinanong ni Carmine kung siya nga ba ang agent na sinasabi sa kanya. Kung ganoon nga, dapat alam na raw ng lalaki kung sino siya. Diretsyong sumagot ang lalaki na si Carmine ay may koneksyon sa Seekers. At siya naman ay isang miyembro ng organisasyong tinatawag na Agents, isang guild ng mga assassin na nagsisilbi sa Federal Kingdom. Ang kanyang kakayahan ay umabot na sa antas ng Swordmaster. Bigla, umaksyon ang assassin. Sa isang mabilis na hiwa ng kanyang sandata, napatay agad ang mga bantay ni Carmine. Bumagsak ang kanilang mga katawan bago pa sila makapag-react. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Walang daga na pwedeng gumala habang may misyon ako." Sa halip na magalit, pumalakpak pa si Carmine sa paghanga. Pinuri niya ang lakas ng assassin, sinabing eksakto iyon sa inaasahan niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ibinigay agad ni Carmine ang kanyang kahilingan. Patayin si Count Palacio.
Sa kumpiyansang boses, idinagdag pa niya na hindi dapat tanggihan ng assassin ang kahilingan ng tyrant ng Ashutalon. Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos, biglang tumawa ang assassin. Sinabi niyang hanggat tama ang bayad, walang misyon na mabibigo sa kanya, kahit pa miyembro ng royal family ang target. Ngunit nagdagdag siya, hindi raw siya sigurado kung kaya ni Carmine bayaran ang kanyang presyo. Bilang sagot, naglabas si Carmine ng isang makintab na itim na kubo. Inilahad niya ito sa harap ng assassin. 4 nito ang ibabayad ko. Sa sandaling makita iyon, agad na nakilala ng assassin ang bagay. Isang abyss entity, mas kilala bilang abyss orb. Ito ay isang item na napakabihirang ibinibenta sa black market ni Duke Kalan. Hindi tulad ng abyss orb na nagpapalakas lamang ng pisikal na kakayahan. Ang abyss entity ay maaaring magbigay ng natatanging kapangyarihan sa gumagamit. Dahil dito, ang presyo nito ay napakataas. Pagkakita sa item, mahina itong bulong ng assassin sa sarili. Dahil sa chairman, minsan na niyang naranasan ang maliit na bahagi ng kapangyarihang nasa loob nito. At, napaisip siya, gaano kaya siya lalakas kung gagamit siya ng isa? Alam din niyang ang mga ganitong item ang isa sa mga dahilan kung bakit ang agents ay kilala bilang pinakamagaling na organisasyon ng mga assassin. Sa susunod na sandali, biglang naglaho ang assassin. Ang tanging naiwan ay isang maikling mensahe. Babalik siya sa lalong madaling panahon. Isang tusong ngiti ang kumalat sa mukha ni Carmine. Sa malamig na boses, sinabi niya, Count Palacio, hindi ka na mabubuhay ng payapa matapos mo akong maliitin. Lumipat ang eksena sa isang tirahan na hindi kalayuan doon. Sa loob, makikita ang assassin na nakatayo sa harap ng isang taong tinatawag na Seeker. Magalang siyang yumuko at tinanong kung magdudulot ba ng problema ang kanyang gagawin. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi si Duke Kamalan, ang pinuno ng mga maharlika sa Ashutalon Kingdom. Casual na sinabi ng Duke na nagtataka siya kung anong balak ng walang silbi niyang anak matapos nitong nakawin ang isang abyss entity. Pagkarinig niyon, nanatiling nakayuko ang assassin. Unti-unting pumasok ang kaba sa kanyang isip. Totoong napakatokso ng gantimpala sa misyon. Ngunit may isang bagay siyang alam ng mabuti. Huwag kailanman gagawing kaaway ang pamilya ng Duke. Habang iniisip niya iyon, muling nagsalita si Duke Kamalan. Sa relaxed na tono, sinabi lamang ng Duke na wala siyang narinig tungkol sa ganitong bagay, pagkatapos ay sinabi niyang umalis na ang assassin. Pagkarinig niyon, nakahinga ng maluwag ang assassin. Malinaw na piniling magbulag-bulagan ng Duke sa nangyayari. Bago siya umalis, nagtanong ang assassin kung nais ba ng Duke na magpadala ng pagbati sa chairman. Bahagyang ngumiti si Duke Kamalan. Sinabi niyang magandang dahilan iyon para ipaliwanag ang biglaang pagbisita. Pagkatapos ay sinabi niyang gawin ng assassin ang kahit anong gusto niya. Pagkatapos noon, naglaho ang assassin at nagsimulang isagawa ang kanyang misyon. Hindi nagtagal matapos umalis ang assassin, lumapit ang isang lingkod ng Duke at nagbigay ng ilang ulat. Matapos pakinggan ang paliwanag, nagtanong si Duke Kamalan. Ibig bang sabihin ng kanyang lingkod na wala na silang impluensya sa Asteria Kingdom? Agad na tumanggo ang lingkod. Magalang niyang ipinaliwanag na ang dahilan nito ay ang pag-usbong ng Kalpa faction at si Count Palacio, na ngayon ay nakatayo bilang leader nito. Ayon sa kanya, patuloy pang lumalakas ang impluensya ng faction araw-araw. Ang lalaking nakatayo sa harap ng Duke ay si Chutro, isang makapangyarihang tao na kumokontrol sa underworld ng Ashutalon Kingdom. Tiningnan siya ni Duke Kamalan ng malamig. Sinabi niya na magiging nakakainis kung kailangan pa niyang makialam ng personal. Ngunit sa parehong pagkakataon, mukhang tama ang panahon para sa ganitong pangyayari. Muling lumipat ang eksena sa karwaheng ni Count Palacio, na patuloy na naglalakbay patungo sa colony. Hindi kalayuan doon, nakalutang pa rin sa himpapawid ang assassin, pinagmamasdan ang lahat mula sa itaas. Paikat-ikot niyang pinaikot ang kutsilyo sa dulo ng kanyang daliri habang binubulong na malapit nang mapasa kanya ang abyss entity. Sa tulong ng maliit na penknife, nagsimula siyang magpatawag ng magic. Ngunit bigla, bago pa niya mailunsad ang kanyang pag-atake kay Alan, may isang bagay na dumaan sa hangin sa hindi kapani-paniwalang bilis. At sa isang iglap, hiniwa nito ang kanyang katawan. Instinktibong lumingon ang assassin. Sa susunod na sandali,
Isang napakalakas na impact ang bumagsak mula sa langit at tumama sa lupa na may malakas na dagandong. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, umalangaw ang tunog ng pag-ubo na may kasamang dugo. Ang assassin ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Naputol ang kanyang kanang braso. Sa harap niya ay may isang anino, nakatayo sa dilim. Ang mukha nito ay nakatago sa anino. Siya ang protagonist, Elaban. Itinaas ni Elaban ang kanyang hintuturo sa kanyang labi, tila nagsasabi ng manahimik. Sa casual na tono, sinabi niyang sinayang lamang ng assassin ang kanyang lakas. Pagkatapos ay kalmadong idinagdag na wala na itong magagawa ngayong gabi. Itinuro niya ang kanyang daliri sa langit. Sa isang iglap, malupit na inangat sa hangin ang katawan ng assassin, habang kumalat ang dugo sa gabi. Pagkatapos noon, bahagyang ngumiti si Elaban. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo habang sinasabing huwag nang masyadong isipin iyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, patuloy na lihim na inescort ni Elaban ang karwaheng sinasakyan ni Alan. Lumalundag siya mula sa isang lugar patungo sa iba pa ng tahimik. Walang iniwang bakas. Habang binali niya sa dalawa ang penknife ng assassin, mahina niyang sinabi. Kung hindi si Count Palacio ang target mo, baka hindi na kita pinatay. Ilang araw na ang lumipas. Si Alan, kasama ang isang caravan, ay tumatawid ngayon sa mainit at malupit na Colony Desert. Halos hindi na makapagreklamo si Evan. Pakiramdam niya raw ay kumukulo na ang kanyang baga sa loob ng dibdib. Kahit si Alan, na 5 araw nang nasa desyerto, ay hindi pa rin ganap na sanay sa matinding init. Mukhang matutunaw na si Evan sa ilalim ng naglalagablab na araw. Mahina niyang sinabi. Kung may ice crystal lang sana, hindi raw magiging ganito kahirap ang paglalakbay. Pagkatapos, puno ng pag-asa, tinanong niya kung hindi ba pwedeng mag-practice ng magic si Alan. Yung magic na minsan nitong ginamit para gumawa ng malamig na bilog sa loob ng silid. Kalmadong sumagot si Alan. Hindi niya yun pwedeng gamitin ng basta-basta. Kung magkamali siya kahit kaunti, hindi lamig ang lalabas, kundi isang mapanganib na sakuna. Napabuntong hininga si Evan. Sa tono ng desperasyon, sinabi niyang kahit anong mangyari. Hindi na siguro mas malala kaysa malitsen sila sa init dito. Tahimik na napabuntong hininga si Alan. Ipinaliwanag niyang kahit gaano pa kainit. Tama pa rin ang desisyon nilang sumama sa caravan. Habang sinisikap niyang pakalmayan si Evan. Paulit-ulit niyang sinusulyapan ang katabing karwahe. Napansin iyon ng babaeng sakay doon. Agad siyang nagtare. Bakit ka tingin ng tingin dito? Hindi sumagot si Alan, pero paminsan-minsan, napapatingin pa rin siya. Lalong nenas ang babae, pinagbintangan pa niya si Alan na mahilig manilip ng iba. Ang babaeng iyon ay si Leyan Aguols, anak ng Red Magic Tower Master, at isang 4th-tier mage. Walang emosyon na sinabi ni Alan na hindi siya naninilip, pero agad siyang kinutya ni Leyan. Sinabing nagpapanggap lang siya at tipikal iyon ng isang taga-Blue Magic Tower. Sa isip ni Alan, napabuntong hininga siya. Mukhang kahit nakapasok na siya sa colony, wala pa rin siyang kapayapaan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang reklamo ni Evan. Pinipilit pa siyang silipin ang loob ng karwahe ni Leyan dahil may nakasabit daw na mga kumikislap na ice crystals doon. Hindi siya pinansin ni Alan. Sa isip niya, isang conclusion lang ang nabuo. Siraulo ang Tower Master. At malamang, ganoon din ang anak nito. Lumipas ang oras, at dumating ang gabi. Sa gitna ng dilim, sumalakay ang mga bandido. Walang awa nilang pinatay ang sinumang lumaban. Ang mga gwardya na nagbabantay kay Leyan ay nakahandusay na sa lupa, naliligo sa dugo. Si Leyan mismo ay nahuli ng leader ng mga bandido. May kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Isang maling galaw, at matatapos ang kanyang buhay. Sa magaspang na boses, inutusan ng leader ang mga mangangalakal. Makinig at sumunod kung gusto nilang mabuhay. Agad nilang napagtanto, ang mga bandido ay mula sa Bloody Sand. At mas malala pa, nahuli pa nila si Leyan nang hindi ito makalaban. Tiningnan ng leader ang nanginginig na babae sa kanyang kamay. Sabay ngisi, tinanong pa niya kung gusto nitong mag-enjoy kasama siya. Sa nanginginig na boses, tinanong ni Leyan kung sino siya. At sa mismong sandaling iyon, may isang snowflake ang bumagsak sa gitna ng disyerto. Tumigil ang leader. Napatingala siya sa langit, naguguluhan. Si Leyan naman ay nakaramdam ng biglang lamig.
Isang lamig na lubos na kabaligtaran ang nakakasakal na init kanina. At sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maayos. Hindi kalayuan. Dumating ang dahilan ng lahat ng iyon. Si Alan Palacio. At agad niyang sinimulan ang kanyang magic. Si Leanne, na kanina lamang ay minamaliit siya, ay napatitig na lang sa gulat. Para itong eksena mula sa isang alamat. Sa ilalim ng kanyang mga paa, sumabog ang yelo. Isang malakas na impact ang tumama sa lupa. Ang mga bandido na sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon ay agad na tinangay palayo, parang mga dahon sa hangin. Para kay Alan, wala silang halaga, mga peste lamang. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay ang tungkol kay Leanne. Bilang anak ng isang Tower Master, ang mga pagsubok na dinanas niya dahil sa kanyang katayuan ay nag-iwan ng malalim na trauma at isang matinding pagkamuhi sa panlilinlang. Dahil dito, kahit isa lamang siyang 4th-tier mage, naging sobrang sensitibo siya sa daloy ng mana sa kanyang paligid. Bago pa ang pag-atake ng mga bandido, nakatago si Leanne sa likod ng mga kahon. At palihim niyang pinagmamasdan si Alan. Noon, nakita niyang kalma lamang itong nakikipag-usap kay Evan habang kumakain ng inihaw na kamote. Sa isip niya, hindi siya makapaniwala. Para sa kanya, si Alan ay halos walang sapat na mana para umabot man lang sa 2nd tier. At ngayon, inaasahan siyang paniwalaan na ang taong ito ay lumaban palaban sa isang outer god. Narinig na rin niya ang chismis na minsan nitong iniligtas ang isang Master Knight. Pero para sa kanya, parang panlilinlang lang iyon para samantalahin ang sitwasyon. Dahil dito, mula pa lang sa unang pagkikita nila, mababa na ang tingin niya kay Count Palacio. Ngunit ngayon, gumuho ang lahat ng paniniwala niyang iyon. Napagtanto niya kung gaano siya nagkamali. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, gumagamit si Alan ng chain casting. Hindi bababa sa 3 magkaibang elemento ang pinagsama sa iisang komplikadong spell. Alam na alam ni Leanne kung gaano ito kadelikado. Habang mas maraming spell ang pinagsasama, mas bumababa ang tsansa ng tagumpay. Lumiliit ng exponential sa bawat dagdag na incantation. At gayon paman, ang lalaking halos walang mana ayon sa kanyang pagkakaalam, ay ginagawa iyon ng perpektong matatag. Para sa kanya, imposible iyon. Ang ganitong kakayahan ay dapat lamang sa mga 5th tier mage o mas mataas pa. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, sumugod ang leader ng mga bandido. Ang espada nito ay balot ng mapanganib na aura na sumisipol sa hangin. Ngunit si Alan, hindi man lang umatras. Sa isang magaang galaw, pinagsama niya ang dalawang salita. One turn, freeze. Bago pa man tumama ang espada, ang katawan ng bandit leader ay nagyelo sa ere. Nakulong siya sa isang solidong block ng yelo, kumikislap sa ilalim ng gabi. Walang pag-aalinlangan, gumawa si Alan ng panibagong handsill. Demolish. Sa isang iglap, nabiyak ang nagyelong katawan ng leader. Nadururog ito na parang manipis na biskwit. Tumingin si Alan sa mga natira, at malamig niyang sinabi, karaniwan, tumatakbo ang mga bandido kapag namatay ang kanilang leader. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng dalawang pagpipilian. Umalis, o mabura. Natigilan ang mga bandido, ngunit sa sandaling bumalik ang kanilang ulirat. Tumakbo sila ng walang lingon-lingon. Nanatiling tulala si Leanne. Ngayon, malinaw na, totoo pala ang lahat ng chismis tungkol kay Alan Palacio. Matapos ang insidente, biglang nagbago ang pakikitungo ng lahat kay Alan. Ang mga mangangalakal ay nagtipon-tipon. Nag-aalok ng pagkain at inumin ng buong puso. Pinilit pa nila siyang huwag magpakumbaba. Dahil iniligtas niya ang kanilang buhay. Tinanggap iyon ni Alan ng kalmado. Habang tahimik na kumakain, sa loob-loob niya, ayon pa rin sa plano ang lahat. Samantala, si Evan, nakabukas ang bibig. 3 piraso ng karne ang isinusubo sabay-sabay. Sa laban na iyon, may napagtanto si Alan. Napakahalaga ng pagbawas ng penalties sa magic. Ang spell niyang ginawa noong bakasyon, Snowy Lands, ay kombinasyon ng space magic, frost magic, maintenance magic. Bagamat ang epekto nito ay simpleng gawing polar zone ang paligid. Sa labanan, napakalaki ng epekto nito. Nakuha rin niya ang ilang mahahalagang insight. Inuri niya ang mga kondisyon ng magic. Normal, neutral, terrain, snowy environment, near-death state, laban sa isang Diyos, laban kay Ultras. Bawat isa ay may kaakibat na malalaking penalty sa magic power.
Sa pamamagitan ng napakaingat na kontrol, nagawa ni Alan na bawasan ang epekto ng mga penalty. Para bang pinipigilan niya mismo ang isang di nakikitang batas ng mundo. Ngunit kahit ganoon, alam niyang hindi pa rin sapat. Ang pagsasama ng 3 incantation sa iisang spell na tumatagal lamang ng 1 minuto ay hindi pa rin efficient para sa kanya. Kailangan pa niya itong pag-aralan ng mas malalim. Gayunpaman, kuntento siya na gumana ang chain casting gaya ng inaasahan. At dahil sa belt na nakuha niya mula kay Altres, lalo pang tumaas ang kanyang kabuoang lakas. Ang natitirang problema, kung paano tuluyang aalisin ang penalties. Habang malalim siya sa pag-iisip, lumapit si Leyan. Magalang siyang yumuko at taos-pusong humingi ng tawad sa paghusga niya kay Alan noon. Nagulat sina Alan at Evan. Hindi nila inaasahan ang biglang pagbabago ng ugali niya. May bahagyang pamumula sa mukha. Mahiyain niyang tinanong kung maaari ba silang mag-usap tungkol sa magic. Nakatitig lang si Alan, naguguluhan. Kanina lang, malamig at matalim ang pakikitungo niya. Ngayon, kabuoang kabaligtaran. Bahagya siyang umubo at tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Biglang ngumiti si Leyan. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nagpapasalamat. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa magic. Hanggang sa makarating sila sa colony. At nakakagulat, kahit si Alan, na kayang baluktutin ang batas ng magic, ay naengganyo sa diskusyon. Ito ay nakakainteres at nagbibigay sigla. Pagdating sa desert city ng colony, muling nagpasalamat si Leyan. Pagkatapos, nag-alok siya. Sumali si Alan sa upcoming magic conference. Ngunit ipinaliwanag ni Alan na wala siyang kaugnayan sa kahit anong magic tower. Kaya wala siyang imbitasyon. Bahagyang namula si Leyan. Iminungkahi niya na, sumali na lang siya sa Red Magic Tower. Inamin niyang marami siyang natutunan kay Alan. At talagang na-enjoy niya ang kanilang pag-uusap. Ngunit nang makita niyang wala pa ring interes si Alan, umalis na sila ng kanyang kasama. Bago umalis, kumaway siya. Kumaway rin si Alan pabalik. Sa isip ni Alan, napangiti siya ng bahagya. Sa totoo lang, kailangan niya talaga ang lugar na iyon. At ang alok ni Leyan ay perpektong tumugma sa kanyang plano. Bumalik si Evan at sinabi na naasikaso na niya ang kanilang mga gamit. Ngunit bigla, isang malakas na pagsabog, isang gusali ang sumabog ng malakas. Parang may tumama rito ng napakalakas na puwersa. Sa paligid, may mga taong nakahandusay, sugatan, at nagkalat sa lupa. Nagkatinginan sina Alan at Evan. Pareho silang nagtataka. Ano ang nangyayari? May isang bagay na sumirit sa hangin parang kidlat. At bumangga sa isa pang gusali. Sunod-sunod ang pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, may isang misteryosong tao na walang awang nananapak at nananakit ng tao. Ang katawan nito ay napapalibutan ng nagwawala at kumikidlat na enerhiya. At sa isang iglap, nawala siya. Agad hinugot ni Evan ang kanyang espada. Inutusan niyang umatras si Alan. Ngunit, sa isang kisap mata, nasa likuran na nila ang misteryosong tao. At bigla nitong niyakap si Alan. Ang taong iyon ay, si Solong. May malawak na ngiti, masaya niyang sinabi. Godfather. Napalingon si Alan. At agad niyang nakilala siya. Excited si Solong. Nagreklamo pa siya na dapat sinabi ni Alan kung pupunta siya sa colony. Ipinaliwanag niyang ang lugar na ito ay puno ng mga basurang kriminal na gumagala kung saan-saan. Si Evan, nanigas sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay talagang si Solong. Sa isang playful na pose, sinabi ni Solong, "Relax lang, inayos ko na ang lahat ng basura na target ang gamit mo." At bago pa makasagot si Alan, hinailan niya ito at sinabing, matagal na siyang naghihintay mula nang matanggap ang sulat nito. Ang mga thug na nakakita sa kanila, lalo na sa Golden Flash na si Solong, ay natulala. Hindi sila makapaniwala na ang isang kilalang baliw at mapanganib na tao ay kumikilos ng ganoon kalambing sa isang lalaki. Samantala, napatingin si Alan sa kamay ni Solong. May sariwang dugo pa itong nakadikit. Tahimik, isang mabigat na pakiramdam ang pumasok sa kanyang dibdib. At doon niya napagtanto, posibleng pinatay nga ni Solong ang mga taong iyon.